Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang bilang ng mga Pilipino nurses sa ibang bansa ay palaki ng palaki. Tila nga wala daw hospital sa mundo na walang Pinoy na nurse. Mataas naman kasi talaga ang demand ng iba't ibang bansa para sa mga Filipino nurses. Ilan nga sa mga bansang ito ay ang UK, United States, Canada, New Zealand, Japan, Dubai at marami pang iba. Ang pagiging OFW ay isa sa mga natatanging trabaho ng karamihang mga Pilipino. Hindi na bago para sa mga Pinoy na tahakin ang landas ng pag-abroad. Itinuturing nga silang mga bayani dahil sa kanilang sakripisyo na malayo sa kanilang pamilya. Hindi madali ang pagiging OFW at hindi lahat na bibigyan ng oportunidad para maging isang OFW. Pero ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang OFW nurse na Pinay na nasangkot sa isang krimen habang siya ay nagtatrabaho sa Germany. Ang lahat ng impormasyon na aking ibabahagi ay mula lamang sa mga balita. Ang nurse na nasangkot sa krimen at nakasuhan ay kinilala at pinangalanan lamang na Maria N. Siya ay 37 years old. Taong 2008 nang natapos ni Maria ang training niya para sa pagiging nurse. Nagsumikap at nagtrabaho si Maria para maging kwalipikado siya na magtrabaho sa Germany bilang nurse. At taong 2018 nga nang nakarating siya sa Germany bilang isang operating room nurse. Naiwan ni Maria sa Pilipinas ang isa niyang anak. Taong 2020 nang nagtrabaho si Maria sa Caritas Hospital St. Joseph sa Regensburg sa Germany. Isa ang St. Joseph sa pinakamalaking ospital sa Regensburg. Kahit na mahirap ang trabaho niya sa ospital, nagtiis si Maria para lang makapagpadala siya sa pamilya niya ng pera sa Pilipinas. Masasabi ngang hindi madali ang pagiging OFW kapag nasa ibang bansa ka dahil kailangan mong aralin ang kanilang lengguwahe. Malaki din ang adjustment na kailangan mong pagdaanan lalo na nasa ibang bansa ka at ibang tao din ang iyong pakikisamahan. Ayon naman sa mga kasabang sa trabaho ni Maria, palakaibigan daw ang babae at maaasahan. Taong 2023 nang huling beses umuwi si Maria sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Tahimik at masaya si Maria sa kanyang trabaho. Pero nitong January 2024, isang akusasyon ang ibinintang kay Maria. Si Maria ay inakusahan na nagbibigay ng mga gamot na hindi nakareseta sa kanyang mga pasyente. Isa nga umano sa mga pasyenteng binigyan ni Maria ng gamot ay isang cancer patient na kalaunan ay namatay. Ayon nga sa report, nagreklamo ang pamilya ng namatay na 65 years old cancer patient dahil nawala raw ang singsing na pasyente. Nagreport agad ang pamilya ng pasyente sa ospital at agad namang nagsimula ang investigasyon ng ospital. Base nga sa investigasyon, ang nurse na naka-assign sa nasawing pasyente ay ang Pinay na si Maria. At agad ngang kinausap ng management ng ospital si Maria. Pero idiniin ng Pinay na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng singsing ng pasyente. Sinabi nga niya, wala akong kinalaman doon. Subalit, hindi naniwala ang pamilya ng pasyente sa statement ni Maria. Hiniling ng pamilya na isailalim sa autopsy ang pasyente dahil may hinala sila na may kaugnayan ang pagkawala ng singsing at pagkamatay ng pasyente. Kasabay nga ng issue na ito, napansin din ng management ng ospital ang tungkol sa tatlong mga pasyente na katakatakang nawala ng malay ng mga nakaraang buwan. Dalawa nga sa mga pasyente na ito ay kailangang i-revive ng mga doktor para mabuhay. Ang isa naman ay nagising di kalaunan matapos mahimatay. Pinaniniwalaan nga na nahimatay ang mga pasyente dahil sa sobrang taas ng dosage na inilagay sa kanilang swero. At ang mga gamot na ito ay hindi dapat nila inumin. Sinabi din ng mga pamilya ng tatlong pasyente na nawala din ang suot na alahas ng mga pasyente nang sila ay nasa ospital. Subalit bago pa man makausap ng hospital management si Maria, nag-file na siya ng resignation at naglaho na parang bula. Sa resignation, sinabi ni Maria na ayaw niya magtrabaho sa ospital na pinagbibintangan siya ng maraming mga bagay. February 2023 nang pinirmahan ang termination agreement ni Maria. Dahil nga sa mga ikinilos ni Maria, lalong naghinala sa kanya ang ospital. Makalipas nga ang ilang araw, lumabas naman ang resulta ng autopsy sa nasawing cancer patient.
Dito na natagpuan na may isang gamot sa katawan ng pasyente na hindi dapat ibinigay sa kanya. Ang gamot na ito ay matapang at labis na delikado dahil masama ang side effects ng mga ito. Nang nalaman ito ng pamilya ng nasawing pasyente, naniniwala sila na si Maria ang nagbigay ng gamot kaya namatay ang pasyente. Dito na nga nagdesisyon ang pamilya ng pasyente na kasuhan si Maria ng murder with intent. At formal ngang nagsimula ang investigasyon ng mga pulis laban kay Maria. Sa investigasyon, nalaman nila ang kakaibang laman ng search history ni Maria sa kanyang cellphone. Ilan sa mga ni-research ni Maria ay ang mga katagang parusa para sa pagnanakaw sa Germany, mga side effect ng gamot, paano gisingin ang mga pasyente pagkatapos ibigay ang gamot. Nalaman din ng mga pulis na nagpatago ng pera si Maria sa kapwa niya Pinoy na ang halaga ay 55,000 pesos at ilang mga relo ng February. Bukod doon, nakumpirma din ng mga pulis na nagbenta si Maria ng mga alahas noong January hanggang February 2024. Nabenta ni Maria ang mga alahas sa isang gold metal dealer at ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 31,000 pesos hanggang 62,000 pesos kada isa. Para sa mga pulis, sapat na nga itong ebidensya para arestuhin si Maria. Kaya naman agad na hinanap si Maria ng mga pulis. At ng February 27 nga nang inaresto ng mga pulis sa Germany si Maria. Kinasuhan si Maria ng murder with confidential intent, attempted murder, robbery at grievous bodily harm. Ikinulong si Maria habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. Na-recover naman sa taong pinag-iwanan ni Maria ang mga alahas at ang mga alahas nito ay pinaniniwalaang nawawala ng mga pasyente. Matapos ngang lumabas ang mga balita tungkol sa isinampang kaso sa Pinay na si Maria, isang article ang lumabas at tungkol ito sa isang 77 years old na pasyente na nawalan din umano ng malay habang siya ay nakakumpine sa ospital kung saan nagtatrabaho si Maria. At sinabi niya nga ang tungkol sa kanyang naging karanasan. Ayon sa babae, kausap niya ang kanyang kaibigan sa cellphone nang pumasok umano ang isang nurse. At may nilagay daw ang nurse na ito sa kanyang swero. Kinabukasan, nagising siya at gulat na gulat nang sinabi ng kapwa niya pasyente na napakahaba ng kanyang tulog. Nang nagising daw ang babae, nagtaka siya na ang dalawa niyang singsing ay nawawala na. October 28, 2024 na nagsimula nga ang trial ni Maria. Sa korte, mariing itinanggi ni Maria ang bintang sa kanya. Sinabi ni Maria na hindi niya binigyan ng gamot ang mga pasyente na nahimatay at maging ang nasawing pasyente. Idiniin ni Maria na hindi niya ninakaw ang mga alahas ng mga biktima. Pero ayon sa prosecution, binigyan ni Maria ng gamot ang mga pasyente na edad 59 hanggang 87 years old. Kapag nawala ng malay ang mga pasyente, doon na nga raw ninanakawan ni Maria ang mga matatanda. At ang mga alahas na ninakaw ni Maria ay mula 6,000 hanggang 9,000 pesos. Pero para sa mga biktima, walang katumbas na pera ang sentimental value ng mga nawalang alahas. Nang mga panahon na nawala ng malay ang ilang mga pasyente, napansin ng ospital na ang demand para sa matapang ng gamot ay tumaas. Nagtaka din sila na nawawala ang mga ampules ng mga gamot na ito. Nagsalita din sa korte ang 59 years old na biktima umano ni Maria. Ayon sa babae, isang gabi niligyan ni Maria ang kanyang swero na mga gamot. Agad daw siyang nawalan ng malay. At pagkagising niya matapos ang ilang oras, nawala na daw ang kanyang mga singsing. Naalala pa nga ng babae na pumasok si Maria sa kanyang kwarto na magalang at maayos ang pagkaka-approach nito sa kanya. Sa korte, napag-alaman naman ang sahod ni Maria sa pagiging nurse ay mula 136,000 hanggang 155,000 pesos kada buwan. Kailangan niyang pasanin ang malalaking mga gastos. 60,000 pesos kasi ang upa ni Maria sa malaking apartment kada buwan na kanyang nirentahan dahil gusto niyang madala ang kanyang anak mula Pilipinas. At 28,000 pesos ang pera na ipinapadala ni Maria para sa pangangailangan ng kanyang anak sa Pilipinas. Ilang beses namang nasunugan ang kanyang pamilya sa Pilipinas at nagpadala si Maria ng 93,000 pesos. At nag-iipon din si Maria para madala ang kanyang anak sa Germany.
Naisiwalat din sa korte na umuwi ng Pilipinas si Maria noong August 2023 at tila nag-iba daw ang ugali ng Pinay pagbalik sa Germany. Ayon sa mga witness, hindi na daw masayahin si Maria at tila hindi na nakikisalamuha sa ibang mga tao. Pero kahit na ganon, ipinagpatuloy daw ni Maria ang kanyang trabaho sa ospital. Nalaman din sa korte na nang hinuli si Maria, nakainom siya ng matapang na gamot na pampakalma at pampatulog. At dahil nga sa mga ebidensya laban kay Maria, napatunayan siyang guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hinatulan si Maria ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa isang pasyente, tangkang pagpatay sa 3 mga pasyente at pagnanakaw ng ilang mga alahas. Masaya naman ang pamilya ng cancer patient na namatay sa resulta ng hatol. Ayon sa anak ng pasyente, malungkot pa din siya dahil sa pagkawala ng kanyang nanay. Dahil gusto nga ng kanyang nanay na labanan ng cancer at mabuhay ng masaya. Ayon naman sa judge ng kaso, hindi intensyon ni Maria na mamatay ang mga pasyente niya nang binigyan niya ito ng mga gamot. Alam ni Maria na pwedeng mamatay ang kanyang mga pasyente kapag binigyan niya ito ng mga gamot. Kaya ang krimen ay matatawag na murder with conditional intent. Idiniin din ng judge na ang nasawing pasyente ay pangalawa lamang sa mga naging biktima ni Maria. Ibig sabihin, kahit na may namatay na sa mga ginagawa niya, ipinagpatuloy pa umano ni Maria ang pagbibigay ng matapang na gamot sa ilang mga pasyente. Dahil nga kahit na alam niya nang may namatay, ay ipinagpatuloy niya pa rin bigyan ang mga sumunod niyang pasyente. Sinabi naman ng panig ni Maria na hindi nila tinatanggap ang hatol sa Pinay at sila ay aapela sa kaso. Depensa din nila kay Maria, hindi lang siya ang nurse na may access sa medicine cabinet noon. Ang alahas naman daw na ibinenta ni Maria ay pinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Nagdesisyon daw si Maria na ibenta iyon dahil kailangan niya ng pera na ipapadala niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Umani naman ng maraming reaksyon mula sa mga netizens ang kaso ni Maria. May mga nagsabi na maaring na-frame up lamang ang ating kababayan at hindi talaga siya ang gumawa ng krimen. Sinabi din nila na hindi sila naniniwala na magagawa ni Maria ang krimen. Mayroon ding nalungkot at nanghinayang sa nangyari. Ilan naman ay sinabi na malaki ang magiging epekto ng kaso ni Maria sa iba pang nurse sa Germany. Lalo na sa mga Pinoy nurse na gustong mag-apply sa Germany. May ilan din nagsabi na naawa sila kay Maria. At sila ay naniniwala na maaring stress o may pinagdadaanan lamang ang Pinay kaya niya nagawa ang mga bagay-bagay. Mayroon din nagsabi na dapat wag nating husgahan si Maria. Lalo na at wala raw naman talagang pahayag ang Pinay matapos maibaba ang hatol sa kanya. Ikaw, ano sa tingin mo? Guilty ba o na-frame up lang ang ating kababayang si Maria? Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng mga kaso ang ilang mga Pinoy nurses sa iba't ibang mga bansa. Panoorin ang iba pang mga kwento ng mga Pinoy nurse na pinarusahan at kinasuhan din sa ibang bansa. Ang lahat ng link ay nasa ating comment section. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!